Mga kababayan, mga kalingap, iba talaga ang epekto ng social media ngayon, isang comment lang, pwedeng maging malaking issue. Tulad nitong viral na komento na nagsasabing ipinahahanting ko na yan sa mga nge. Marami ang nagulat, marami rin ang napareact dahil mabigat ang salitang ginamit. Pero ang tanong, biro lang ba ito, galit lang ba ito, o maaari itong magkaroon ng legal na epekto? Sa panahon ngayon, kailangan talagang mag-ingat sa mga pinupost at kino-comment online. Dahil kahit simpleng salita lang para sa iba, kapag may binanggit kang grupo gaya ng IE o anumang organisasyong konektado sa armadong kilusan, maaari itong seryosohin ng ibang tao o maging dahilan ng takot, pangamba, o reklamo. Sa legal na aspeto, may mga batas sa Pilipinas na pwedeng pumasok sa ganitong usapin depende sa intensyon at epekto ng sinabi. Una, maaaring pumasok ang usapin ng grave threats o unjust vexation kapag may taong nakaramdam ng pagbabanta o pananakot dahil sa pahayag. Lalo na kung ang dating ng mensahe ay parang may banta sa seguridad ng isang tao. Pangalawa, maaari ring magkaroon ng cyber libel issue kung ang pahayag ay nakakasira sa pangalan o reputasyon ng isang tao at ito ay ipinost sa social media. Tandaan natin, kapag online ginawa ang isang akusasyon o pahayag na walang sapat na ebidensya at nakasisira ng puri, maaari itong ireklamo sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. At higit sa lahat, dapat tandaan ng lahat na hindi porket nasa comment section tayo ay ligtas na tayo sa pananagutan. Ang social media ay parang pampublikong lugar na rin. Kahit joke lang o nadala ng emosyon, kapag may taong naapektuhan o natakot, pwedeng umabot sa legal na usapan. Kaya bago tayo mag-comment o magbitaw ng mabibigat na salita online, isipin muna natin ang magiging epekto nito. Dahil minsan, ang ilang segundong emosyon ay maaaring magdulot ng problemang matagal mong haharapin. Kayo mga kalingap, ano sa tingin nyo? Dapat bang masigpitan ang pananagutan sa mga pahayag sa social media, o masyado na ring sensitibo ang mga tao ngayon?